Atin pong buksan ang ating mga Bibles sa Hebrews 10, verse 1 to 2. For the law, having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never, with those sacrifices which they offered year by year continually, make the comers thereunto perfect. For then would they not have ceased to be offered, because the worshippers, once purged, should have had no more conscience of sin. Now, ang atin pong pag-aaralan ngayon or makikita sa salita ng Diyos na sinasabi dito na perfect sacrifice, which is the sacrifice of our Lord Jesus Christ, ay nararapat lamang na ibigay natin sa atin pong Panginoon. I want to start this message na tayo po ay nakikita natin ang Panginoon na worthy, that we ourselves are not worthy to face Him dahil tayo po ay makasalanan. Ngunit kailangan natin dahil Siya ang ating Diyos, Siya ang naglikha sa atin, kailangan po natin siyang bigyan ng kapurihan. Kailangan po natin siyang bigyan ng praise. Kailangan po natin siyang bigyan ng offering. Dahil po karapat-dapat siyang bigyan noon. It is not the if that matters when we glorify Christ as we ought to do so. Hindi po kung kailangan ba nating gawin or kung gagawin ba natin ang pagpapapuri sa Diyos sa atin pong pagkilos para sa Kanya. Dahil kailangan natin gawin ito bilang mga Kristiyano, bilang mga niligtas ni Kristo. At kahit na yung mga tao na wala sa dugo ni Kristo, ay nararapat gawin yun. Even them who are sinners should praise God. Yun nga lang sila po, ang kanilang praises because of the evil or because of the sin in their heart, ito po ay hindi nakakaabot sa Panginoon. It is a blessing that we have Christ bilang po tagapagligtas natin. Dahil kung wala po si Kristo sa atin, kung hindi tayo niligtas ni Kristo, tayo po ay hindi makakapabigay ng praise na nararapat nating ibigay sa Diyos. Nor does the when. Hindi dun sa kung kailan natin kailangan gawin ang pagbibigay papuri sa Panginoon. Dahil kailangan natin itong gawin palagi. Hindi po sa linggo lang na tayo po ay magkakasama dito sa bahay panambahan. Hindi tuwing tayo ay may blessing lang na tayo ay magbibigay papuri sa Panginoon. Hindi kung kailan lang tayo masaya. Hindi kung kailan lang tayo malungkot, kundi palagi po tayong nararapat magbigay ng papuri sa Panginoon. Ngunit it is on the how or on how we glorify Christ and give praise and remember Him that we must focus. Doon sa kung papaano. Hindi doon sa kung kailan, hindi doon sa kung gagawin ba natin ito o hindi, kundi sa kung papaano natin siya bibigyan ng papuri. Bakit po? For we must worship Him in spirit and in truth. We must worship Him in spirit and in truth. Sabi po sa John 4:23-24, but the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Ito po ay hinahanap ng Diyos. Ngunit kahit hindi niya ito hanapin, or kahit na hindi ito kailangan, hindi niya kailangan ng ating ng ating papuri. Dahil on Himself He is already glorious. Ngunit tayo, inaasahan niya na tayo ay magbibigay papuri sa Kanya. On the songs that we sing, we should give glory to our Lord. On the things that we will speak unto, no?
yung mga sasabihin natin na bagay, it should glorify Christ. Yung ating actions, it should glorify Christ. Dahil siya po ay worthy. It should glorify God. And it should give God satisfaction sa atin pong mga kinikilos. At lahat ng ating being, it should give satisfaction to God. We will always fail. Tayo pong lahat ay magkakaroon palagi ng dahilan para tayo po ay magkamali. Tayo pong lahat ay magbibigay ng disappointments sa Panginoon. Tayo pong lahat ay magbibigay ng disappointment even to the very brethren na tayo po ay magkakasama ngayon. Ngunit ito po ay hindi dapat magtitigil sa atin sa pagkilos at sa pagbibigay papuri at satisfaction sa atin pong Panginoon. Our end should be to satisfy God. Our end should be to give Him praise and to make the Lord happy, no? Sa atin pong kalagitnaan, no, wala sa atin sigurong nagsasabi or nagdarasal na, Panginoon, masaya ka ba sa ginagawa ko ngayon? Dahil parang proud. Pero naiisip ba natin yon? Sa taimtim natin, sa sarili natin, naiisip kaya natin na masaya kaya ang Panginoon sa ginawa ko? Dahil doon natin makikita na tayo po ay tinitignan natin kung ano yung kasiyahan ng Panginoon. Kung siya ba ay satisfied sa ating mga ministries, kung siya ba ay satisfied na tayo ay hindi masyadong nagbibigay ng ating effort na maghayag ng salita ng Diyos. And I hope, no, na tayong lahat ay sa puso natin, nagbibigay tayo ng effort na mag-share ng gospel of God. Na hindi lang tayo dito nagbibigayan ng word of God, dito sa kalagitnaan ng church. Na tayo po ay nagbabahagi ng kanyang salita even on our schools, on our work, on our community. Dito po, no? Pag dumadaan po kayo dyan, sana po binabahagi nyo rin ang salita ng Diyos. Hindi yun nakasimangot lang kayo na dadaan, na mahirap yung dinadaanan ninyo. Although napaayos na, no? Pero kayo, tayo, ako, ito po ang dapat nating ginagawa. Pinupukpok po natin dapat ang sarili natin, ang ating puso, na gawin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Because in this, we worship God in spirit and in truth. We worship Him in spirit and in truth. Worship Him in spirit, not looking for physical appearance or phenomenon to show our praise. Kaya po maganda, no? At ito po yung nakikita kong isang blessing, no? Na tayo po ay cessationist, meaning tayo po ay naniniwala na tumigil na yung mga sign gifts nung nawala na po ang apostles. Dahil hindi tayo naghahanap, no? Meron bang magiging healed ngayon? Meron bang mag-speaking of tongues ngayon? Hindi natin yan ini-expect. Hindi natin yan hinahanap within the brethren. Ngunit anong hinahanap natin? Ang hinahanap natin, ito. Ito ang hinahanap natin. Kung anong nakasulat dito. Dahil pag hindi na natin to hinanap dito sa simbahan na ito, hindi na natin hinanap kung ano yung nakasulat sa salita ng Diyos, doon na tayo nagsisimulang mag-decline. Doon na magsisimulang mawala ang ating espiritu sa Panginoon. Doon na tayo manghihina bilang Kristiyano dahil hindi na natin hinahanap ang buhay natin, which is the Word of God. Hindi tayo naghahanap ng mga taong tatayo bigla at mangingisay. Hindi tayo maghahanap ng pastor na magpo-pronounce na kayong lahat ay magaling na sa inyong mga sakit. Hindi tayo naghahanap nun. Hindi tayo naghahanap ng powerful na prayer, tulad nga ng discussion kanina, no? Ang hinahanap natin ang salita ng Diyos. At yun lamang, pag tayo po ay lumayo
sa salita ng Diyos, pag tayo po ay ang ating hinahanap ay isang mga bagay na hindi na nakakalugod sa Diyos, tulad ng ating pride, tulad ng kung ano yung mga sasabihin sa atin ng ibang Kristiyano, dito na magsisimula na ating i-water down ang salita ng Diyos. So we must worship Him in spirit, not looking for physical appearance or phenomenon. We must worship Him in truth, seeking who He is and not impose how He should be. Tayo po ay nag-aaral, tayo po ay nagbibigay sa Kanya ng papuri. Ang atin pong preaching dito sa harap ay nakabase sa kung ano ang pinahayag niyang kung sino siya. At hindi tayo nagsasabi na ganito ang Diyos na wala sa Kanyang sinulat. We do not assume what God is without His Word. Kasi kapag tayo po ay nag-assume, tayo po ay iniisip natin na ganito ang Diyos, siya ay mahal niya ang mga makakasalanan at hindi niya nahayaang yan ay magbago. Hindi niya nasasabihin na magbago kayo. Kapag ang Kristiyano ay naniwala na ang Kristiyano ay hindi kailangan ng repentance, gumagawa na yan ng sarili niyang Kristo. Kapag ang Kristiyano naniwala na si Kristo ay hindi Diyos, gumagawa yan ng sarili niyang Kristo. Kaya po tayo, makikita natin sa salita ng Diyos na tayo po ay we always abide in Him. At siya rin po ang nagbibigay sa atin ng ability to abide in Him. Dahil kung wala ang Kanyang grace, if it is on our efforts alone, tayo po ay manghihina, tayo po ay hindi natin gagawin yan. Sino ba naman ang Kristiyano or sino ba naman kahit sinong tao, no? Na magbibigay ng oras-oras, minsan buong araw nila para mag-aral ng salita ng Diyos na hindi mo naman papaniwalaan. Walang gagawa nun. Walang kikilos na maghanap ng salita ng Diyos, kundi tayo ay kikilusin ng banal na Espiritu. Ang efforts natin, if our efforts are only for our pride, hindi naman nakaka-proud minsan no? Minsan nga yung tao sa sanlibutan, gagawin pa yung pang-asar. Oh, yan na si pastor. Ayan na si pastora. Magba-Bible ka na naman dito, no? And I hope lahat tayo ay masaya kapag sinasabi yun. Ibig sabihin, they see that the Lord is working in our lives. But it is not to brag, but it is to give praise to our Lord. It is not to brag of our efforts na tayo ay dapat masaya kapag naririnig natin ito. Kundi upang tayo ay magbigay ng effort or upang ipakita natin ang katotohanan sa kanila. So we must worship Him in truth, seeking who He is. Lahat ba tayo nagbabasa pa rin ng Bible araw-araw? Yung discipline ng pagbabasa ng Bible araw-araw, yan ho ay mahirap. No? Marami tayong palaging ginagawa. Marami tayong palaging pwedeng gawin. Tulad nun. Nung maririnig natin, no? Yung ating mga pinapanood sa cellphone, no? Yung ating mga madadaanan sa newsfeed, madadaanan dyan sa malls, marami tayong palaging kailangang gawin. At minsan, kailangan natin tanongin yung sarili natin, napaprioritize ko ba ang Panginoon? Napaprioritize ko ba ang paghahanap kung sino siya? O mas priority ko ang paghahanap ng pera? O mas priority ko ang paghahanap ng kaibigan? O mas priority ko ang paghahanap ng pagkain?
paghahanap ng luho, paghahanap ng kasiyahan, isipin natin yun. Lahat ng need natin ay nandito sa physical natin, no? At palagi yang magkakaroon ng need to satisfy our needs. Need to satisfy ourselves. And kung wala sa atin ang banal na espiritu, we will not think of how God will be satisfied in our lives. Isipin lang natin on how we will be satisfied this moment. Isipin lang natin kung paano tayo ay magiging masaya. Kung paano tayo ay magiging malakas. Kung paano tayo ay magiging mabuti sa harap ng tao. Hindi sa harap ng Diyos. Dahil kung tayo ay magpo-focus sa Panginoon lamang, loving Him with all our mind, our strength, kapag yan po ay ginawa natin, makikita natin ang bunga rin yan sa buhay natin. Hindi po yan nananatili na gagawin mo lang tas hindi ka bibigyan ng blessing ng Panginoon, no? Even in trials, we will see blessings, no? Na ang atin pong Panginoon, His grace abounds in our lives kapag tayo po ay may trials. Ngunit ito pong mga blessing na ito, we will only see these things kapag tayo po ay puspos ng Kanyang salita. If we continually seek the Word of God and His truth, dun lang po tayo magiging, dun lang po natin makikita ang blessings sa Kanya. Ang blessings na Kanyang binigay. So we must worship Him in truth, seeking who He is and not impose who He should be. So God from the beginning has shown a shadow of what He requires as an offering. So yung kanina, ano pa lang yon? Introduction pa lang yon. Kala nyo yun na, no? So introduction pa lang yon, no? So God from the beginning has shown a shadow of what He requires as an offering. Pinakita niya, simula nung Old Testament, kung ano yung requirement niya. Gusto niya yung maputi na lamb, walang blemish. Gusto niya yung walang kapula-pula dun sa lamb na yon. He has shown to Abraham that his justice requires atonement. Pinakita niya po na lahat ng kasalanan natin, kailangan natin ng atonement for that. And even, no, doon po kay Adam and Eve, pinakita niya na it requires the shedding of the blood, no? Nung siya po ay nung nagbigay siya ng damit doon sa kay Adam and Eve, it did not magically appear, no? Hindi yan pumitik lang ang Panginoon, meron ng damit si Adam and Eve. It required that, no? So he has also established in His laws that He requires offering, even dun sa Exodus and Leviticus. He requires offering. And that is our God. Our God requires offering from us. Ngunit ang atin pong efforts, ang ating mga sarili, ang ating kabutihan, hindi ho yan sapat sa harap ng Diyos. At kung wala po tayo kay Kristo, yan po ay maruming basahan. Kung wala po tayo kay Kristo, lahat ng atin pong ibibigay, mapapera man yan, yan man ay mga panalangin katulad nung ating na-discuss kanina sa Sunday School, yan po ay maruming basahan. Hindi po yan usok na mabango. No? Parang sinunog mo yung maruming basahan. Mabaho. Sa harap ng Diyos, yan po ay marumi. Kaya po purihin po ang Panginoon na siya po ay nariyan, si Kristo. So there is a need for all of us to atone of our sins. And we can never atone of our sins. Kailangan nating mapagbayaran. Kailangan natin ng apis sa atin pong Panginoon. Kailangan natin maging maayos sa Kanyang harap.
And we all deserve hell. Mind you, no? Lahat po ng nakikinig sa atin, no? Lahat, tayo, buong sanlibutan, we all deserve hell because of our sins. Because of the things that we have done, the things that we have thought, no? Yung mga plano natin na wala ang Panginoon, we need to atone for that. Kaya po kailangan natin ang Panginoon. Dahil hindi natin mababayaran kahit nasa buhay natin. No? Yung iba sinasabi, ng iba, kailangan may mamatay. Kailangan may mamatay para yung buhay mo ay mabayaran. At kaya si Kristo namatay para sa iyo dahil hindi mo kayang mamatay para sa sarili mo. Hindi ho. Kahit mamatay ka para takpan yung kasalanan mo, kahit mamatay ka para yung sinasabi mong kabutihan mo ang magbigay ng offering sa atin pong Panginoon, hindi pa rin po yun worthy. Tatapon pa rin po yun sa impyerno. Dahil ang kailangan ay isang malinis, isang mabuti, isang sinless Son of God to atone for our sins. Yan po ang kailangan ng atin pong Panginoon, hindi po ang ating kabutihan. So Christ is the only solution. He is the only payment and way that God has appointed for us to be reconciled with Him. He is the only way, the only truth, and the only light para tayo po ay makapunta sa Ama. At kung wala po si Kristo sa atin, malabo na tayo ay makapunta sa Ama. Tayo po ay mahuhulog at mahuhulog at mahuhulog. Ngayon, ano ang dapat nating tignan sa sarili natin, no? Because of this, we should be repentant pa rin, no? Hindi natin sinasabi na porke ang atin pong Panginoon ang tanging kabayaran sa kasalanan natin, na doon na natatapos lahat. Dapat po makita natin na ang atin pong Panginoon, because of the things that He has done, we should be like Him. Because of the payment of the blood na Kanya pong binuhos sa krus ng Kalbaryo, we should be like Him. Ito po ay isang preparation na rin, no, sa atin pong gagawing Lord's Supper mamaya. And I hope sa atin pong pakikinig, nagkaroon tayo ng conviction to have a peace, to atone of ourselves, to ask for forgiveness sa ating mga kasalanan para mamaya po sa atin pong Lord's Supper. That we may remember Christ and Him alone. Hindi natin iniisip yung mga kasalanan natin. Dahil po, ang isang holy na person tulad po ni Kristo, the holy, our God, no? Jesus Christ, He is worthy to have our whole focus, to have our whole mind. Na yan po ay dapat walang bahid ng kung anumang problema. Mamaya sa pagharap natin sa Kanya. Sa atin pong Lord's Supper, on the time that we remember Him, we must not remember anything else. On the time that we look unto Him, we must not look unto other things. Dahil po ang Panginoon, He deserves our utmost focus, our utmost attention. Hindi ho siya nanghihingi ng breadcrumbs, no? At hindi siya karapat-dapat sa breadcrumbs natin. Na kung kailan lang tayo may time, doon lang natin siya iisipin. Na kung kailan lang tayo may lakas, doon lang tayo magbibigay ng effort sa Kanya. No? Ang sinauna hong church na umaabot ng 3,000, hindi ho yan umabot ng 3,000 sa pamamahinga sa loob ng kanilang bahay.
No? Yan ho ay hindi porket naniniwala tayo sa election, naniniwala tayo na nagbuhos ng mga attendees that time, no? Or nagbuhos ng mga tao na magpapabaptize, or nagbuhos ng mga tao na gusto maging miyembro ng sinaunang church natin, no? Ng New Testament Church. Hindi ho tayo naniniwala na yan ay nangyari just by sitting. It did not happen in an instant na, ang galing nun ah. O kaya yung iba, dumaan lang, nakapakinig ng preaching ng pastor, na sila ay pupunta dito sa simbahan. Hindi ho yan ganun. Kung makikita nyo ho, buhay ang kapalit. Buhay na pagod. Buhay na halos mamatay na yung iba ho, no? Ano ang binibigay natin sa Panginoon ngayon? Ano ang offering natin sa Panginoon ngayon? If God's satisfaction is only on things or on an image that Christ has offered, tignan natin yung sarili natin. Is it enough? Is what we are doing enough to be offered unto God? Is our hearts enough? Yung laman ba niyan, enough na yan? Sa atin pong iaalay sa Panginoon. Yung atin pong isip, yung laman niyan, na minsan marumi, minsan wala ang Diyos. Enough na ba yun kapag yan po ay inalay natin sa Panginoon? Hindi po yan enough. Kaya dapat tayo magkaroon ng pagbabago sa ating pag-iisip, sa ating puso, na atin pong itulad, na atin pong ilapit kahit papaano kay Kristo itong mga bagay na ito. Bago natin ialay sa Diyos, bago tayo pumunta dito sa Kanyang bahay panambahan, ilapit na natin kay Kristo yan. Ihambing na natin kay Kristo yan. Na ang laman yan ay kung ano ang gustong pagawa sa Kanya ng Kanyang Ama. Yes. Dahil kung yan po ay wala sa ating pag-iisip, hindi katanggap-tanggap sa harap ng Diyos ang ating iaalay. Ang iaalay nating puso at isipan, hindi katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. At nararapat lamang po na tayo po bilang mga Kristiyano, no, ay tumingin sa kung ano po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Sabi po nung isa kong nakita, no, na video sa Facebook. Kapag ho tayo ay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, para tayong umiinom ng lason na unti-unting pinapatay ang kaluluwa natin. Para tayong umiinom ng matamis na lason, na minsan masarap. Masarap uminom, no? Parang Coke. Masarap uminom ng Coke. Palagi kang mag-Coke, sige, okay lang, ikaw bahala. Pero darating at darating ang time, magkakadiabetes ka, makikita mo sira na kidney mo kapag ginawa mong tubig yan, hihimatayin ka, sasakit ulo mo palagi. Pero masarap. Masarap ang hindi magbasa ng salita ng Diyos. Masarap ang hindi uminom sa springs of living water from the hills of God. Masarap ang hindi kumain sa kanyang hapag dahil gusto natin yung mga junk food. No? Ngunit tayo ay unti-unting namamatay kapag yan ay ginagawa natin. We are polluting our minds every time that we do not align with Him. Every time na hindi tayo bumabalik sa Kanyang salita, every time na hindi natin pinagmumuni-munihan ito, para tayong hindi naglilinis ng filter ng aircon. Yan ho ay parumi ng parumi. Papangit ng papangit ang quality ng buhay natin. Papangit ng papangit ang ating Christian lives. Patamad tayo ng patamad sa pagkilos para sa Panginoon. Pagalit tayo ng pagalit every time na tayo ay bibigyan ng utos ng salita ng Diyos. At palagi tayong merong complaints
sa ating mga puso na, Panginoon, bakit hindi ako nagmamature? Bakit nga ba? No? Tignan natin, are you still reading the Word of God faithfully? O nagbabasa ka lang just to skim read? Ay sige, 1 to 2 sentences sa Bible, okay na yan. Sustained na ako for the whole day. Ay ito, sige, babasa ako ng any book of the Bible. Not knowing kung anong gusto kong or kailangan ko for this day. Kung tayo po ay random lamang, no? We do not heed to what our Lord wants to see from us. We do not heed kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin na basahin sa Kanyang salita. Tayo po ay unti-unting pinapatay ng kaaway. Pinapahina niya po tayo. Kung alam niyo po yung mga sira na yung kidney, no? So sana wala sa ating sira ang kidney, na nagdadialysis. Dapat po i-consider natin ang buhay natin na ganun kay Kristo. Na kailangan natin every time. Sabi po nila, ang dialysis po ay ginagawa thrice a week. 12 times a month. Sa atin po dapat makikita na ang dialysis natin, which is to read the Word of God, it should be seen to us every day. Not only every day, no? Kundi minsan twice a day. Makita natin yung sarili natin na lumalapit sa Kanyang salita. Not being engulfed by what the world wants us to see. Na hindi tayo nakafocus sa Israel, hindi tayo nakafocus kay Sarah, hindi tayo nakafocus sa oil price, hindi tayo nakafocus sa presyo ng bilihin. Tayo ay nakafocus sa salita ng Diyos. Sabi nga, no, kung yung mga ibon nga na nandyan, paligid-ligid, no, ay binubuhay ng Panginoon, paano pa kaya yung kanyang mga anak? At kung tayo po ay nag-aalala palagi sa physical things of this world, tayo po ay palaging nakatuon ang ating atensyon sa kung ano ang gusto ng sanlibutan na ito na tignan natin, pera, yung iba siguro babae, yung iba siguro puro pagkain, yung iba siguro mga kasalanan, no? Entertaining talaga ang sanlibutan. Yan ho, kung tayo nakatuon dyan, ano ba yung mga nami-miss out ko? Hala, hindi ko na ito nagagawa. Kapag tayo nakatuon doon, sa mga bagay na hindi na natin nagagawa, hindi na tayo nag-e-enjoy masyado, no? Pag tayo nakatuon doon, hindi na natin tinitignan ang Panginoon, we miss out on being with Him. We miss out our time with the Lord. At we miss out sa 24 hours ng buhay natin, we miss out half of it. Isipin na lang natin, no? By sleeping, by eating, we miss out half of it by doing our personal things. Tapos magtatrabaho pa tayo, mag-aaral pa yung mga estudyante, no? So tignan natin, aling parte ng 24 hours ang naibigay natin kay Kristo. Aling parte ng ating buhay, araw-araw, ang nabibigay natin kay Kristo. Yung 1 minute ba na pagpipray mo, sasabihin mo, sapat na yon? 1 minute mo na pagpipray, minsan nga, kalahating minuto pa magpray para sa pagkain Lord, salamat po sa pagkain na ito. Bigyan niyo po kami ng lakas, bigyan kami ng mga kailangan namin. Thank you po sa mga kamay na nag-ayos nito. In Jesus' name we pray, Amen. So, yung iba, ganun, no? 30 seconds or less, mag-pray para sa Panginoon. Ayusin natin, sarili natin. When we face Him, we must prepare yung puso natin, isip natin. In the moment, haharap ka sa Diyos Ang titignan mo, pwede na yan. Ang titignan mo na pagharap mo sa Kanya, pwede na tong puso kong to. Ang dami ko mang burdens, pero
Sabi naman, ang church is a hospital for sinners eh. Kaya kailangan dadalahin ko tong baggage na to dun sa church. Haharap ka sa Diyos. It is majestic, it is glorious God na iyong haharapin. Na siya ay satisfied only sa kanyang anak na inalay yung kanyang buhay. Tapos yung buhay mo, sabihin mo na pwede na yon. Baguhin po natin ang pag-iisip natin na yan. I-align po natin sa kung ano ang kanyang kagustuhan. Sa Old Testament, makikita natin kung ano ang kagustuhan niya. Yung separated ang, sinasabi niyang separated ang everything, ibig sabihin, may order sa kanyang paraan kung paano siya paglilingkuran. Gusto niya kapag ang mga priest ay haharap sa kanya, yan ay humingi na ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Gusto niya ang iaalay sa kanya ay the best. Hindi siya nagsisettle doon sa gleanings na tinatawag natin. No? Yung mga tira-tira lang sa farm nila, hindi siya nagsisettle doon. He always looks for the best. Best prayer. Best hearts. Best minds. Best attention, best focus, and best attitude sa pagharap sa Kanya. Atin pong hanapin sa sarili natin kung tayo ba ay best sa harap ng Panginoon. Because Christ, when He offered up in Himself, He is the best. Nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi naman siya nagkaroon ng sige, meron akong onting sin, pero pwede na yan sa harap ng father ko kasi father ko naman siya. Hindi siya ganun. Hindi siya naggawa ng excuses para siya ay sabi niya nga, there are 10,000 angels, no? Na ready para siya ay ialis doon sa kanyang sitwasyon. Pero yung puso niya, it still is perfect. Kasi it is still aligned with the will of the Father. Hindi niya sinabing, sige na, hindi ko na kaya to. Hindi ko na kaya itong paghihirap kong ito. Kailangan nyo na akong alisin dito sa suffering na ito. Hindi niya yung ginawa. What He did is, He focused on what His Father wants. Tinignan niya kung ano yung kagustuhan ng kanyang ama. At ang kagustuhan niya ay siya ay ipako sa krus. Yan man ay masakit, yan man ay mahirap, yan man ay nakakapagod. Nakakapagod kaya magbitbit pa lang ng krus eh. Nakakapagod na yun. Ikaw yung suntok-suntokin, ikaw yung latiguhin. Nakakapagod yun. Sabi nga nila, if we experience the pain and the suffering of Christ, wala pa tayo sa krus. Wala pa tayo dun sa pagbitbit ng krus, patay na tayo. Dun pa lang sa siya ay nilalatigo, dun pa lang na siya ay sinusuntok, siya ay binubugbog, siya ay tinutulakan ng mga tao, baka hindi na natin kayanin. So isipin na lang natin yun when it comes to our efforts for the Lord. When it comes to the things that we will give for the Lord. Isipin natin yun. Is this sacrifice worthy for our God? Isipin natin. Ang boses ba natin na binibigay tuwing umaawit tayo, is it worthy of the presence of our Lord? Yung hina, yung taimtim na, to God be the glory. Parang ayaw mong umawit. Parang tamad na tamad tayo minsan. Bigay natin buo. Bigay natin lahat. Nakakatuwa minsan, no, kapag malaki yung crowd. Tapos minsan may maririnig pa rin tayong parang off-key. Pero kumakanta sila, umaawit sila para sa Panginoon.
Yun yung effort nila eh. Kaya natutuwa tayo minsan sa mga ganun. It is not to embarrass them. Dapat natutuwa tayo because they are giving their best. Yun yung kaya nila. Minsan magkanda paos-paos na yung mga congregation kapag yung mahina talaga yung pag wala talagang, hindi talaga rinig. Minsan pag malaki yung crowd, no? Malaki yung building. Buti na lang hindi malaki yung building natin. Hindi gaanong kalakihan. Dahil hindi maririnig yung mga boses natin. At kailangan natin ibigay yan lahat. Yung mga taong minsan hindi pa nagbe-breakfast para lang makapunta sa church ng maaga, nakaka-bless ho yan. Yung mga taong minsan natutulog na sa church para lang makapag-prepare. No? Nung naalala ko nung ako po ay nasa Riyadh, sila po nagsusunduan na, so kasi Friday yung service doon, di ba? Thursday ng gabi pa lang, nagsusunduan na yan para matulog sa simbahan. Dahil alam nila na pagdating ng Friday, mahirap ang sunduan dahil maraming susunduing bisita. So easing others' burdens by being the solution yourself. Yes. Tingnan natin yung sarili natin, no? Yan ba ay sapat na sa harap ng Diyos? Yan ba ay sapat na offering para sa Panginoon? Although it will not atone of our sins, He is still worthy of our offerings. He is still worthy of our praises. Dahil siya po ay worthy. His person, the Godhead, no? The Trinity is worthy of our praises. Their persons, the three persons in one, is worthy of our praises. At lahat ng ibibigay nating good works, they are worthy of it, not because of our conscience, no? But because they are worthy. Sabi po dun sa verse 2 ng Hebrews 10, "For then would they not have ceased to be offered? Because that the worshippers once purged should have had no more conscience of sin." Tayo po ngayon, because of our fallen nature, because we are still corrupt, no? Ang atin pong katawan still deteriorates and we are still in these earthly bodies. We still have conscience of sin. Even though we are already paid. Ang kasalanan man natin ay paid ni Kristo sa kanyang dugo, we will still have conscience of sin. Na dapat po natin pinapakinggan every time that we are tempted. Sasabihin natin sa sarili natin na nilayuan mo na yan. Tapos ka na dyan. Hindi mo na yan dapat amoy-amuyin ulit. Hindi mo na yan dapat lasalasahan ulit. Dahil yan ay pinagbigyan ka na ng Panginoon dyan sa kasalanan na yan. Now, two ways to view this message, no? As I end. To the unbeliever, sa mga taong wala pa kay Kristo, you must go to Christ for the forgiveness of your sins and clearing of your conscience. You must go to Christ for the forgiveness of your sins. Hindi yung sa sarili mo. Hindi doon sa iyong tatapusin na mga sacraments. Hindi sa pagiging mabuting tao mo, pagbibigay mo sa mahirap. No, hindi sa pagiging articulate. Hindi sa pagiging mabait, magaling, matalino sa salita ng Diyos. Hindi doon. Na kay Kristo po ang kaligtasan. To the unbeliever, go to Christ for the forgiveness of your sins. Clearing your conscience is not the solution. Forgetting your sins is not the solution. Neither will you find peace in paying for your sins. Kapag po wala pa tayo kay Kristo, yan ang pag-iisip natin eh. Nagagawa tayo ng mabuti para bayaran yung kasalanan natin. Ay, nakapagmura ako, kaya dapat bukas ganito gagawin ko. Kailangan maghuhugas ako ng plato.
Dapat matuwa sa akin yung parents ko bukas. Ay, tumingin ako sa malalaswang bagay, kaya dapat ganito ang gagawin ko. So, you are thinking of yourself as paying for your sins when ang nakasulat sa Bible ho, hindi ho yan. It is not of our works. It is not of ourselves. Hindi rin dun sa paghingi natin ng sorry. No? Minsan iniisip natin dahil tayo ay nandito sa physical world, no? Na kapag tayo ay humihingi ng sorry, yun yung nakakapagbigay sa atin ng peace para sa Panginoon. Yun ang nagbibigay sa atin ng atonement. Hindi ho yun ang nagbibigay sa atin ng atonement. Si Kristo ho ang nagbibigay sa atin ng atonement. We ask for forgiveness to the body and blood of Christ. No? Hindi ho ang sarili nating sipag ng pagdarasal, sipag ng pagpunta sa church, ang magbibigay sa atin ng forgiveness ng sins natin. So it is not in paying for your sins. Only Christ is the acceptable payment and will give lasting peace. Yes. Yung peace ho na sinasabi ko dito, yung pag-iisip mo na okay na, binayaran na ng Panginoon yung kasalanan ko. Siguro dumadating sa atin, no? There are times na tayo ay minsan inuusig pa rin ng konsyensya natin. No? Na ito, ginawa mo yan, ginawa mo to, ganito, ganyan, blah, blah, blah. No? Iniisip natin yun minsan. And that is the devil. Lalo na kapag tayo po ay may ministry na gagawin, that is the devil stopping us from working on those ministries. Kapag tayo po ay pinipigil ng konsyensya natin na kumilos para sa Panginoon, and it is not giving us solutions kung paano tayo makakabalik kay Kristo, yun po ay ang devil. Wala ho yan sa scriptures. Ano ho yung sabi ng Panginoon kanina, no? Kanina binasa 1 John 1:9, which is my favorite verse. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Lilinisin tayo ng Panginoon. Unti-unti tayong binabago dapat. Hindi tayo unti-unting parumi ng parumi. No? If we are relying on our works, parumi tayo ng parumi dyan. Dahil we are relying on ourselves. But if we, by the grace of God, are relying to His words, relying to what He says He will do for us, He is cleansing us from all unrighteousness. Hindi tayo bumabase dun sa kabutihan natin, kundi sa kabutihan ni Kristo. Only Christ is the acceptable payment and will give lasting peace. Siya lang po ang magbibigay sa atin ng pag-iisip na tama. No? Our sins will not haunt us if we know and if we are assured that Christ already paid for it. Kahit na gaano yan kaliit o kalaki, kung yan ay inihingi na natin ang tawad sa Panginoon, gamit si Kristo, gamit ang kanyang dugo, yan ho ay bayad na. And yan po ang magbibigay sa atin ng lasting peace. So to the believer, go to Christ in humility and a contrite heart. Sabi nga po sa Psalm 51:17, the sacrifices of God are a broken spirit. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, Thou wilt not despise. Hindi ho yan isasantabi ng Panginoon kahit na gaano yan ka warak-warak. Kung kayo ho ay Kanya nang nilinis, Kanya nang binayaran ang inyong kasalanan, lumapit ho kayo sa Kanya. Lumapit kayo sa Kanya every time, every day, every minute na tayo po ay magkakaroon ng kasalanan, no? Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Tayo po ay wag manghina. Sabi nga, come boldly into the throne of grace. Come as you are. Yan yung dapat nating ginagawa. Hindi dito sa simbahan, kundi sa ating sarili. Come as you are
in the throne of grace. Because the Lord is gracious. The Lord is merciful. He will give you power to overcome these sins. At kailangan natin ito gawin sa harap ng Panginoon. Dito po sa simbahan, we are already offering unto Christ. Para pong paglilinis ng, katulad nung kaninang diniscuss ulit, no? Para pong paglilinis ng high priest kapag siya po ay pupunta doon sa Holy of Holies. Yan ho ay hindi pumupunta sa Holy of Holies ng marumi, ng may bahid ng kasalanan, ng merong kapula-pula sa kanyang damit. Even yung kanila pong damit na sinusuot, yan ho ay nililinis rin. Yan ho ay inaayos. Bago siya humarap sa Diyos na glorious and majestic, yan ho ay maayos. Kaya ho, bago tayo humarap sa Kanya dito sa bahay Panambahan, iayos natin ang ating sarili sa Kanyang harap, sa ating mga personal homes, no? Maganda ho na ang atin pong church, although tayo po ay, we also value fellowship, no? Na yung baggage natin, yung basura natin, no? Sa kanya-kanyang buhay natin, hindi natin ikakalat dito sa simbahan. Yung iba kasi ang sinasabi nilang baggage nila na gusto nilang ilapit sa Panginoon, hindi nila nilalapit sa bahay, nilalapit nila sa simbahan. Sa bahay, hindi sila magba-Bible study, hindi sila magbabasa ng salita ng Diyos, hindi sila magpi-prayer, hindi sila makikinig ng preaching ng pastor, ng mga nakaraang preachings, hindi sila magmi-meeting sa kanilang family regarding the Word of God. At pagdating dito nila idadump. They are not dealing with their baggages on their homes before going unto the Lord. Hindi ho ganun ang role ng atin pong simbahan. Ang atin hong simbahan, although it is a hospital for sinners, it is to cleanse those sinners. Yung mga may sakit ho, kapag ho yan ay nasa ospital, hindi ho yan pakalat-kalat. Ang mga may sakit ay either nasa ER or nasa ward, nasa room. Hindi ho yan pakalat-kalat, paikot-ikot. Nagkakalat ng basura nila, ng sakit nila. Hindi ho yan ganon. Tignan rin ho natin yung sarili natin na ganon, no? Na although this is a hospital for sinners, hospital para ayusin natin ang buhay natin, hospital para malaman natin kung ano yung katotohanan, we should align to what that hospital wants us, which is what the Lord wants us to do. Na doon pa lamang sa ating mga kanya-kanyang bahay, meron na tayong parang first aid na ginawa, no? Inayos na natin yung mga puso natin. Pero pagdating natin dito, tayo po ay maglilingkod ng masaya. Pag tayo po ay may mga baggage, hindi tayo masayang naglilingkod sa Panginoon eh. Pag tayo yung mga baggage, ang iniisip natin kung ano yung problema natin. At habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, minsan nasisisi natin siya, ba't kasi ganito yung nangyari sa akin eh? Hindi tuloy ako makapag-serve ng maayos. Ba't kasi nasunog yung damit ko kanina eh? Hindi ko tuloy ganito ganyan. Bakit kasi may problema kami sa school? Ba't kasi nabasted ako? Ba't kasi may namatay sa pamilya namin? Bakit kasi may ganito ganyan? Pagdating mo sa simbahan at ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, ikaw'y nakasimangot. No? At pangit ho, naharap tayo sa Diyos, na nakasimangot tayo. Tayo ay haharap sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Pagharap pa nga lang sa presidente, pagharap pa nga lang dun sa boss natin, haharap ba tayo sa boss natin nakasimangot tayo? Siguro kung delayed ng 3 buwan yung sahod natin, pwede natin gawin yon, no? Pero ang Panginoon natin ay very grateful, very faithful sa Kanyang pagbibigay sa atin. Wala ho sa atin dito sa simbahan na ito, wala pa ako nababalita ang namatay sa gutom. No?
Namatay sa pagkabusog siguro. Dahil sa pagkain ng mga bawal na pagkain, baka magkaroon, di ba? Pero yung mamatay sa gutom, wala. Lahat tayo ay very sustained ng atin pong Panginoon, and we should be thankful for that. Now, to the believer, you should come or you should go to Christ in humility and contrite heart, knowing that His sacrifices is already enough for the things that you have done. Every time na maiisip natin yung kasalanan natin, we should think of it na Panginoon ay enough na. Para hindi tayo tinitigil. Para hindi tayo nagkakaroon ng hindrance sa pagsunod natin sa Panginoon. Dahil yung mga bagay na yan, nagiging hindrance sa pagsunod natin sa Panginoon. Yun lamang po, tayo pong lahat ay magsitayo.